What's up mga kaasam? Welcome back to my channel. At for today's video, meron tayong pag-uusapan dahil ayun, nakagawa na ako ng mga video nito dati, pero ngayon bumabalik ako sa Plowhorn at marami ang nagtatanong ulit sa akin at mukhang hindi nila napanood yung mga videos ko nung mga 4 years ago siguro. Pilig ako gumawa ng mga tutorial o mga video na tuturo ko ng kung ano-ano sa pag-aalaga ng isda. So ayun, baka hindi nila napapanood kung paano mag-gender ng Plowhorn. Nasa Plowhorn ko, nasa video na naman. Yan, yung mga Plowhorn na yan, dahil nga bumabalik tayo sa Plowhorn na yan. Kaya nakikita nila at nagtatanong sila kung paano mag-gender nga ba ng Plowhorn natin, no? Kung paano natin malalaman kung lalaki o babae ba ang ating Plowhorn. So yun mga kasam, no, napakahalaga na malaman nyo kung ano yung gender ng inyong Plowhorn o nung bibili yung Plowhorn. Kasi kailangan talaga malaman yun, lalong-lalo na kung gusto nyo mag-breed at kung gusto nyo magkaroon ng Plowhorn na may cock, no? Dahil alam naman natin na pag ang female, wala masyadong wala masyadong cock yan. Yung iba talaga hindi nagkaka-cock, kaya nga yung iba, tanong ng tanong sa akin sa bawat video ko, kahit hindi Plowhorn yung pinag-uusapan, tanong sila ng tanong kung yung Plowhorn nila bakit hindi lumalaki yung cock, yung Plowhorn nila, kung gender nila, o lalaki ba o babae. So, ayun, sa pinakamadaling salita, paano mag-gender ng Plowhorn? Pag ganito kalaki na yung cock niyan, ganyan na yung tsura, no? Malaki na yung cock, male na yan. Kahit sabihin natin ito, kasi mga 3 inch pa lang itong Plowhorn ko na yan, ibigay sa atin ni Reborn Crossbreed. Yan, 3 inch pa lang yan siguro. Pero bilog na yung cock niya. So yung ganyan, automatic male yan. Ganyan kasimple guys, no? Tapos pag may mas malaki pa dyan, siguro itong breeder size ko na to, siguro more or less mga 6 to 7 inches na to. Ganyan yung cock niya, malaki. Ngayon hindi ko sinasabing ito yung magandang Plowhorn talaga na sobrang laki ng cock. Standard lang yan, no? Pero pag lalaki kasing Plowhorn talaga is ganyan talaga dapat yung itsura niya at ganyan kalaki yung cock niya, ganyan kabilog. Depende sa gender, no? Kasi usually naman kaya nagtatanong yung mga kasang natin ng gender ng Plowhorn, gusto nila lumalaki yung cock at nagtataka sila kung bakit hindi lumalaki yung cock ng Plowhorn nila kahit malaki na yung size. So ganito dapat ang male. Ganyan kalaki yung cock niya pag mga 7 inches. Pwedeng mas maliit ng konti dyan pero bilog talaga siya. Tapos pag mga 3 to 4 inches, pwedeng ganito o mas malaki pa. Kasi ito hindi naman talaga malaki ang cock nito. Pero meron, di ba? Ngayon, pakita ko sa inyo yung female natin. Meron tayo isang female dito na breeder size. Ito yung binibreed natin na female. So ito, kita nyo ba guys? Ayan. Meron siyang konting cock pero hindi ganon kalaki. Ganito ang itsura ng female na Plowhorn na breeder size. Ngayon, ito hindi ko pa sinasabing hindi ko pa sinasabi na ganito lahat na itsura. Kasi merong iba na wala talaga yung cock na yan, yung bilog na yan. Wala yan. Pag ang female may ganyang kabilog o mas mabilog pa dyan, magagandang klase na yun. So ito, hindi pa to yung ganong gandang klase, pero hindi rin to yung talagang standard, no? Dahil may cock naman siya. Yung iba talaga as in wala, parang diretso lang yan. Yung iba kasi nalilito, ganito yung isda nila, pero ang iniisip nila male, so groom sila ng groom, pero hanggang ganyang kalaki lang yung yung isda nila, yung cock ng isda nila, ganyan kalaki lang yung laki. So pinipilit nila hanggang sa mga itlog na lang. Nagugulat lang sila ay nang itlog. So pag mga ganitong female, medyo magandang klase yan. Kung mas malaki yung cock niyan, mas maganda yung klase nun. Kung ayaw nyo ng female na ganito, pwede nyo ibenta naman nyo sa mas mahal na halaga guys. Mas mahal yung ganitong female kaysa yung mga flat yung head. So ayun, ganun kadali lang. Ngayon, usapan naman natin yung mga maliliit. Maliliit. Ayan, meron ako ditong grow out. Alam nyo ba kung gano'ng kalaki lang yan guys? 2 inches lang yan. Ito yung binigay naman sa akin, tong fry pa ni Mitras Backyard. 2 inches lang siya. Kung makikita nyo, meron na talaga siya cock. Mabilog na talaga siya. Pero hindi lahat ng 2 inches, ganyan. Depende sa pag-groom nyo yun at depende rin sa genes. Ngayon, pag ganito yung itsura ng 2 inches, automatic, magiging male yan. Pag iyan naging female, napakagandang female yan, sinasabi sa inyo. Kasi nga may cock talaga. Ngayon, pag mga ganito, mahal na yan, mga 500. Pakita ko sa inyo yung fry ko na, meron ako ditong fry na medyo maliit pa.
yung binibenta ko noon. Yan, meron pa tayo natitira isa eh. Ngayon ito, fry pa lang to. Pag ganito, hindi pa natin alam, no? Kasi medyo maliit. Medyo maliit pa siya. So, hindi pa tayo sure dyan kung magiging male o magiging female yan. Mga 1 inch to 1.2 inches. Ganyan pa lang yung size niyan. So, pag fry talaga, walang male, walang female na gano'n. Pag may nagsabi sa inyo na male na fry, eh niloloko lang kayo noon, guys. Walang gano'n, walang... Pag mga fry na flower, eh hindi nyo talaga malalaman pa yung gender niyan. Hula-hula lang yan, wala nakakaalam kung ano magiging gender niyan kasi nag-iiba-iba pa yung itsura niyan. Pati yung gender niya eh nag-iiba-iba pa rin yata or basta hindi ko masabi. So ganyan kalaki, walang gender yan, no. So pag bibili kayo ng fry, automatic walang gender. So walang fry na may cock na gano'n. Fry na male, sure male. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung alanganin. Ito, meron ako ditong isa, galing din to kay Reborn Crossbreed. Hindi ko malaman, lagi siyang stress. Ngayon, nakuha ko to fry din, mga 2 inch lang. Mas maliit pa yan. Ay, mga 1 inch o maliit pa. Ngayon, napalaki ko na siya. Hindi ko alam kung anong gender niya. Grabe to, nakakagat yan. Ayan o, may coke siya konti. Pero lagi siyang stress. Kahit saan ko siya ilagay, no. Tapos ayan, maganda nga sana to, white eye na full mask. Kaso wala siyang hindi ko alam yung cock niya eh. So pag mga ganito kalaki, mga 4 inches na yata to. Ganito lang yung cock niya, nakakalito. Nakakalito kasi may mga genes na male na ganito at meron din naman female na ganito. So usually kasi pag mga female, mga ganitong size, eh nagsisimula ng umitlog. So ito, hinihintay ko na lang to, kung iitlog yan. Kasi kahit anong gawin ko dyan, nag-room ko na, nailipat-lipat ko na nalalagyan, iba-ibang pagkain na binigay ko, eh ganyan pa rin yung tsura niya. Pero galit na galit. Tapos lagi siyang stress. So, hindi ko sure kung male to o female. Yan, so hintayin na lang natin mga itlog yan. May mga ganong instances no, na kahit malaki, kahit sabihin mong may cock pa na konti, eh hindi pa rin yung automatic na male. Tapos, hindi ko pa rin naman sinasabi na automatic na female to dahil maliit yung cock niya. Dahil, yun nga, hintayin na lang natin mga itlog. Pero ayun, no, may pagkakaiba kasi pag male at female na ganitong medyo alanganin, eh meron akong tinitignan na medyo, hindi ko alam kung napapansin ng iba yun, no. Papakita ko sa inyo. Madalas pag yung mga male, ayan, kunyari yan, male, diba? Tinitignan ko yung mata nila. Kasi madalas yung male ay nakalubog yung mata. Tapos lumalapad yung muka. Lumalapad yung muka nila kasi nagkakaroon sila ng cock. So bumibilog yung cock at lumalapad yung muka. Na pag naka-front view yan, malapad talaga yung mukha nila, yung mata nila eh parang nagiging nakaharap na sa'yo, gano'n. Pakita natin ito kung saan malaki may ito. Yan, harap-harapan eh. Ayan, harap-harapan. Yung dalawang mata nila, kaya nila tumingin sa'yo ng sabay. Diba? Pansin nyo guys. Kunyari yan, haharap yan dyan. Ayan, yung mata nila lubog. Lubog o flat lang. Tapos, kaya nila tumingin ng diretso sa'yo. Ayan o, diretso. Yung dalawang mata niya, nakatingin sa'yo sa gitna. Ayan o. Kasi nga lumapad yung lumapad tong part na to ng mukha nila kasi nga bumilog yung cock. Ganyan ang mga male. Ngayon, pag female, ang pansin ko sa mga female, luwa yung mata. Ito yung female natin. Ayan, luwa yung mata niya. Ayan, luwa yung mata nila. Ito medyo lumapad din yung mukha niya. Pero, matulis yung usok, mas pointed yung usok. Ganyan usually mga female. Ito, ba't ko sinabi female to? Kasi nangingitlog to eh. Binibreed nga natin to, di ba? Hindi lang natin matsampahan. So ayan, yung bibig nila eh para nagkakaroon ng lipstick. Kadalasan nakikita ko ganyan mga female. May kulay yung usok, tapos medyo pointed. Tapos yung mata nila nakaluwa. Nakaluwa siya, ayun o, nakaluwa. Pansin nyo guys, luwang-luwa, diba? Walang sakit to guys, normal lang sa kanya yan. Ayun o, nakaluwa o. Hindi ko lang kung bakit, kung napapansin nyo rin yun o doon sa iba. Pero ako napapansin ko yan. Hindi ko alam kung ganun din yung iniisip ng iba. No? Sa dami nung nakita kong flower horn, sa dami na inalaga akong flower horn,
yung mga female, ganyan talaga yung tsura, nakaluwa yung mata. Tapos pointed yung bibig. Tapos minsan nagkaka-lipstick pa ka ganito, parang may lipstick din. Yan yung mga female. Yan. So ito, nalilito ako dito. Nalilito ako dito. Sobrang nalilito na ako dito guys. Hindi ko maintindihan kung male to female. So yun mga kasok, no, meron din tayong tinatawag na venting o tinitignan yung pang-ilalim nung mga isda natin na flower horn. So madali lang naman yan, no? Pag male V yung korte ng vent nila, V, victory pointed. Tapos pag yung female ganito, U, payo naman, hindi pointed yung dulo ng vent nila pag tinignan sa ilalim. Ngayon itong venting, nakikita lang to pag malaki na rin ang flower horn. So pag mga maliliit pa na 2 inches, 1 inch, hindi pa rin kita talaga yan. So lumalabas pa yan pag mga 3 inch. So ako, hindi na ako maabot sa point na nagbe-vent ako. Depende na lang siguro pag ito titignan ko. Kaya isa na yan. Medyo nakakalito talaga to eh. So kailangan ko na i-vent yan. So yun yung pangalawang yun talaga yung pinakaunang tinitignan pala. Yung venting. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, yun yung opinion ko lang kung paano ko tinitignan yung flower horn kung male ba siya o female. So pag nalilito kayo, yung venting talaga dapat ang tinitignan nyo. Pero hindi nyo kasi makikita yun pag pag maliit pa yung flower horn. Pag mga 2 inches, 3 inches, medyo nakakalito pa yan. So pag mga ganong size naman gumaganda na rin pag male, lumalaki na rin yung cock niya. Tag-iba na rin yung form niya, yung body form niya. Compare sa female talaga naman. Matulis yung bibig at lumuluwa yung mata. Yun nga, walang cock. So yun mga kasang, no, sana nagigets nyo yung sinasabi ko dahil medyo medyo mahirap talaga i-explain. Kahit noon ko pa i-explain, nahihirapan ako. Kasi sa experience talaga makakapagturo sa inyo kung paano tumingin ng ng flower horn ng gender. So ayun, kahit ano pa sabihin ko sa inyo, minsan mahirap talaga intindihin, lalong-lalo na kung hindi ka pa sanay tumingin. So dapat tumingin ka na maraming klaseng flower horn, no? Magtingin ka sa Google, tingnan mo kung ano yung female, kung ano yung male, at pansinin mo yung mga pagkakaiba. Gaya na ng sinabi ko, pag female, medyo luwang mata at pointed yung uso. Tapos yung lalaki naman, malapad yung ulo at talagang malaki yung cock dapat, no? Ito dapat mga ganyan. At least ganyan kalaki yung cock niya. Tapos yung mga free head yun, medyo mahirap na, pero bihira na kasi ngayon yung mga free head eh. At karamihan naman ngayon ng male na flower horn talagang may cock na. So ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. At sa mga di pa nakasubscribe sa aking channel, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell. At sa Facebook naman, follow na lang yung mga hindi pa nakaka-follow dyan dahil madalas na rin ako mag-upload sa ating Facebook page na Hendrix Backyard TV. So ayun, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Peace out!